Inanunsyo ni House Speaker Martin Romualdez na isusulong nila ang mga reforma sa proseso ng budget, kabilang ang pagbubukas ng Bicameral Conference Committee sa Civil Society Observers. Sa kanyang mensahe sa plenaryo ngayong araw, kinumpirma ni Romualdez na pangungunahan ng Kamara ang mga pagbabago sa kung paano ginagastos at pinoprotektahan ang kaban ng bayan. Bahagian niya ng makasaysayang pagtataguyod ng transparency ang Open Bicam. Pahihintulutan din ang partisipasyon ng watchdogs sa bawat pagdinig sa Kamara. Following the President's lead, this is indeed a historic first because transparency is not just a value, it is a weapon against corruption. We will allow the participation of watchdogs in all budget deliberations, from committee to the plenary. Hindi lang natin bubuksan ng Kongreso para sa mga mamamayan at magbabantay ng budget, mapapanood din nila ang lahat ng diskusyon sa telebisyon at sa mga social media platforms. Inihayag pa ni Romualdez na palalakasin ng Kamara ang oversight functions nito upang labanan ng inefficiency, pagsasayang ng pondo at kapabayaan. Dahil dito, magkakaroon ng mid-year performance reviews sa mga ahensya ng gobyerno kasabay ng babala na hindi lamang sila basta na lang makakapag-request ng budget. Strengthen our oversight functions and conduct mid-year performance reviews of all agencies. We heard the President's SONA and we take to heart his call, his frustration even, about the lingering shadow of corruption in our institutions. As Speaker, I share his concern and I accept his challenge, not with defensiveness but with determination. Samantala, matapos ang direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ika-4 na State of the Nation Address, magkakasa ng komprehensibong congressional review sa infrastructure projects. Tututukan anya nila ang mga anomalya sa paggamit ng pondo pati na ang underspending. This is why the House of Representatives will launch a comprehensive congressional review of all infrastructure projects and fund implementation. We will investigate ghost projects, bloated contracts, chronic underspending, and abuse of discretion in fund realignment and procurement. We will propose legislation that requires real-time public reporting of project progress, fund use, mandatory performance standards for contractors and agencies, and a national infrastructure audit framework to prevent the misuse of funds. Ipinaalala naman ng Speaker ang moral obligation ng Kongreso sa taong bayan sa tulong ng public accountability mechanisms. Ang kaban ng bayan ay hindi dapat ninanakaw, hindi dapat sinasayang. Ito ay para sa mamamayan. Bawat sentimo, bawat proyekto, bawat serbisyo. We are not here to cover up. We are here to clean up. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Caaminio ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority.